Magandang araw, class! Muli, ako si Mrs. A at nandito na naman ako pang ituro naman sa inyo ang ikalimang paksa para sa ikaapat na markahan ng AP10, mga kontemporaryong issue. Ang ikalimang paksa ay pinamagatang politikal na pakikilahok. Ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatutong nais maisakatuparan sa lesson video ito ay ang MELC number 3. Ito ay nagsasaad na natatalakay ang mga epekto ng aktibong pakikilahok ng mamamayan sa mga gawaing pansibiko sa kabuhayan, politika at lipunan. Mula dito ay inaasahang maisasakatuparan natin ang mga sumusunod na layunin. Una, nailalahad ang kampanya ng politikal na pakikilahok sa pagbabago ng lipunan. Ikalawa, natutukoy ang katangian ng mga maaari at hindi maaaring bumoto. At ikatlo, nauunawaan ang kahalagahan ng pagboto. Kaya naman, inaanyayahan ko ang lahat na maupo na ng maayos, ihinto ang anumang ginagawa, makinig ng mabuti, at ihanda na ang kwaderno at panulat para sa pagtatala ng mahahalagang konseptong ituturo ng lesson videong ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang pagtuklas sa politikal na pakikilahok. Bilang pinakamahalagang elemento ng Estado, nasa kamay natin bilang mamamayan ang pagtugon sa mga isyu at hamong panlipunan na ating kinakaharap. Dahil nasa ating mga kamay ang susi para sa pagbabago ng ating lipunan, nararapat lamang nakalimutan ang maling pananaw na pamahalaan lamang ang may tungkulin na bigyang solusyon ang mga isyong panlipunan. Na sila ay ating inihalal upang bigyang katugunan ang lahat ng ating pangangailangan at wala na tayong gagawin bilang mamamayan. Ang ganitong pag-iisip ay nagdudulot ng sentimentong paninisi sa pamahalaan kapag ang ating mga pangangailangan at suliranin ay hindi natugunan. Sa katunayan, ayon sa ikalawang artikulo ng unang seksyon ng ating saligang batas, ang Pilipinas ay isang estadong republikano at demokratiko. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga otoridad na pampamahalaan. Ito ay patunay lamang na ang kapangyarihan ng isang estado ay wala sa pamahalaan at sa mga taong bumubuo nito. Sa halip, ito ay nagmumula sa mga mamamayan. Katulad ng nabanggit na, ang mamamayan ay dapat aktibong nakikisangkot sa diskurso sa pamamahala upang bigyang katugunan ang mga hamong panlipunan. Nararapat na magkasamang buuin ng pamahalaan at ng mamamayan ang solusyon sa mga suliraning kinakaharap ng lipunan. Mangyayari lamang ito kung ang mamamayan ay may kaalaman at kamalayan sa mga isyong panlipunan. Ang kamalayang ito ang magtutulak sa mamamayan na aktibong makilahok sa mga hakbanging magbibigay katugunan sa maraming isyong panlipunan. Sa kabila ng kahalagahan ng pagiging mulat sa mga isyong panlipunan, ay mas mahalaga rito ang pagtugon mismo ng mamamayan. Isang mahalagang paraan para matugunan ang mga isyong ito ay ang pakikilahok sa mga gawaing politikal. Ngunit may iba't ibang paraan para maging kalahok dito ang isang mamamayan. Maaring ito ay sa paraan ng pagboto o maaaring sa mas masidhing mga aksyon para igiit ang pagkakaroon ng isang mabuting pamahalaan. Eleksyon. Ang pakikilahok sa eleksyon ang pinakapayak na paraan ng pakikilahok ng mamamayan. Ang pagboto ay isang obligasyon at karapatang politikal na ginagarantiyahan ng ating saligang batas. Ayon sa ikalimang artikulo ng Saligang Batas ng 1987, ang mga maaaring makaboto ay mamamayan ng Pilipinas, hindi diskwalipikado ayon sa isinasaad ng batas, 18 taong gulang pataas,
at tumira sa Pilipinas ng kahit 1 taon at sa lugar kung saan niya gustong bumoto nang hindi bababa sa 6 na buwan bago mag-eleksyon. Mga diskwalipikadong bumoto ang mga taong nasentensyahan na makulong ng hindi bababa sa 1 taon. Maaari siyang makaboto muli pagkaraan ng 5 taon pagkatapos niyang matapos ang parusang inihatol sa kanya. Gayon din ang mga taong nasentensyahan ng hukuman sa mga kasong rebelyon, sedisyon, paglabag sa anti-subversion at firearms law at anumang krimeng laban sa seguridad ng bansa. Maaari siyang makaboto muli pagkaraan ng 5 taon pagkatapos niyang matapos ang parusang inihatol sa kanya. Diskwalipikado ring bumoto ang mga taong idiniklara ng mga eksperto bilang baliw. Sa pamamagitan ng pagboto, nakapipili ang mamamayan ng mga opisyal ng pamahalaan na sa tingin nila ay makapaglilingkod ng maayos. Naipakikita ng mamamayan na siya ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng mga halal na opisyal. Na siya rin ang may kapangyarihan na alisin sila sa pwesto kung sa tingin nila ay hindi ginagampanan ng maayos ang kanilang sinumpaang tungkulin. At sa pamamagitan ng pagboto, tayo mismo ang nagtatakda ng kinabukasan ng ating bayan. Pantay-pantay ang mga tao pagdating sa boto. Bawat isang Pilipino ay mayroon lamang 1 boto, mayaman man o mahirap. Ngunit ang iisang botong ito ay lubhang makapangyarihan sapagkat maaari nitong baguhin ang takbo ng buhay ng mga Pilipino. Ngunit sa kabila nito ay may mga nagiging balakid sa pakikilahok ng mga tao sa eleksyon. Halimbawa, nababalitaan pa rin natin na mayroong tayong mga kababayan na nagbebenta ng kanilang boto sa mga politiko. Noong halalan 2016, sinabi ng ating commissioner ng Commission on Election na si Gregorio Lardizabal na naging talamak pa rin ang insidente ng pamimili ng boto. Ito ay sa kabila ng pagkakaroon ng automated election. Dahil dito, maaaring sa halip na ang nakaupo sa pamahalaan ay mahuhusay at matitinong opisyal na bumabalangkas at nagpapatupad ng mga programang may kinalaman sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan, maaaring ang maupo ay mga opisyal na sarili lamang ang iniisip. Batay sa ISSP Citizenship Survey noong 2004, pangunahin ang pagboto bilang katangian ng isang mabuting mamamayan para sa mga Pilipino. Kasama rin sa listahan ang wastong pagbabayad ng buwis, laging pagsunod sa batas, pagsubaybay sa gawain ng pamahalaan, at unawain ang opinyon ng ibang tao. Kung ang survey na ito ang pagbabatayan, mababatid na malaki ang pagtingin ng mga Pilipino sa kahalagahan ng karapatang makaboto sa kabila ng maraming balakid at mga suliranin. Ayon nga sa constitutionalist na si Father Joaquin Bernas noong 1992, ang layunin ng pagboto ay hindi na ang pagbibigay ng mandato sa mga opisyal para mamuno, bagkus ay ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga makapagpapaunlad sa Estado at malupig ang mga nagpapahirap sa bayan. Ito ang politikal na pakikilahok. Muli ako si Mrs. A na nag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!